Eto uli ako, meron uli akong true story. Tungkol naman ito sa aking isang kapatid na maaga rin siyang kinuha ni Lord. Ang kanyang naging karamdaman is yung sa utak naman, naduguan yung utak. Kasi itong kapatid ko na to, napakagwapo niya. Napakagwapo niya. Ito nangyari, meron siyang hindi naman niligawan. Merong babaeng umakyat na lang sa aming bahay at hindi namin, kapitbahay din namin, wala naman kaming balita sa kanya kung ano yung experience niya. Siguro merong nagkakagusto sa kanya dun sa lugar namin at hindi niya pinansin. So ang ginawa niya, puso kasi nung yung babae hanggang ngayon naman yata ang babae maakyat sa bahay para mapangasawa yung gusto nilang lalaki, hindi na bumababa. So wala naman kaming against doon, basta nagmahal ng kapatid namin, mahal din namin. So nangyari, yung kapatid ko na yun, umakyat yung babae at sila na nga naging mag-asawa sila, nagkaroon sila ng anak na isa. Tapos hindi pa, nasa tiyan pa yung isa. So, isa pa lang yung anak nila. Dumalaw sa akin yung kapatid ko at sabi niya, iigib daw siya ng tubig. So, inigiban niya ako ng tubig. Kasi doon sa amin sa Muzon, may asawa na kasi ako nun. Poso yung tubig doon. Hindi uso doon ang nawasa. Noon poso pa na binubomba. Mahaba yung yung hawakan. So, habang umiigib yung kuya ko, kasi nag-aral siya ng arnis. May mga 10 mga lalaki na lumapit sa kanya at pinagtulong-tulungan siyang patayin. So, hindi sila makalapit dahil may alam nga siya sa arnis, hindi agad-agad sila nakalapit. Ang ginawa nung isang lalaki, kumuha ng malaking bato at ibinato sa ulo ng kuya ko. So doon siya bumagsak. At sumigaw yung mga kapitbahay namin na sinabi yung kapatid ko nagulpe tapos bumagsak. Ako bata pa nung time na yon. Ano pa lang ako nun. Wala pa ako alam sa mga ganyan. So ang inuwi ko yung kuya ko, tapos ginamot lang namin yung ulo. Sa likod siya tinamaan ng bato At simula noon, lagi nang sumasakit yung ulo niya. Hindi po namin siya napa-ospital. At wala pong nangyari doon sa mga gumulpi sa kuya ko. Hindi nahuli dahil hindi ko rin naman alam magreklamo. Bata pa kasi ako. Mga 15 lang ako niyan. 15 to 16 or 16. At yung wala pong naghabol doon. Wala kasi rito yung magulang ko na sa Mindoro. So ang nangyari simula noon, laging sumasakit ang ulo niya. At ang nangyari nga, nadala na siya sa ospital. At yun po yung kasanhin ng kanya ikinamatay, internal hemorrhage. Basta doon sa utak, nagkaroon daw po ng dugo. At shout out doon sa mga gumulpi sa kuya ko. Sana hindi mangyari sa inyo yung nangyaring ginawa niyo sa kuya ko. May Diyos tayong buhay na magsusulit tayo kung ano yung ginawa natin na masama. Babalik sa atin yung masama. At kung gumawa naman tayo ng mabuting babalik sa atin. Kung kayo may hindi naranasan, meron kayong mga anak. Kaya kahit anong pagbabantay ninyo sa pamilya nyo, basta naghasik kayo ng masama, aani kayo ng masama. So wala po kaming nagawa doon at namatay po yung kuya ko sa edad na 24 years old. At ako po yung breadwinner nung time na yan. Kasi wala pong hanap buhay yung father ko. At ako po yung
kumikilos doon sa aming family. Siyempre, bago ko ipagamot yun, unahin ko muna yung food namin. Kaya, sa dami namin magkakapatid. At yung, yan kami niya nakatira sa Taytay Rizal, Muson Taytay Rizal. At doon siya namatay sa Pasig Hospital. At, nung umuwi yung father ko, dahil walang pangbayad sa ospital, kinarga po niya yung kuya kong patay na sa loob ng jeep, nakabalot lang ng kumot, karga-karga niya. Hindi alam ng mga tao na patay yung dala-dala ng father ko sa jeep, karga-karga ng tatay ko. So yun po yung malungkot ding karanasan ko na isinare ko sa inyo. Mahirap ang taong walang pera. Mahirap talaga. Pero sa awa ng Panginoon, hindi na po ganun ang nangyayari ngayon. At dahil nasa Panginoon ako, pataas ang buhay, hindi pa ilalim. Yung time na yun ay experience, testimony ng nakaraan na wala kami noon sa Panginoon. At ngayong kilala na namin ang Panginoon, sure na iingatan tayo ng Panginoon. So yun yung malungkot na karanasan ko sa kapatid ko. At pangatlong kapatid ko na yung kinikwento ko sa inyo, puro lalaking mga gwapo mga kapatid ko. Mga mistisuhin sila na mababait na gwapo, kaya habulin sila ng mga chicks. Hindi po nanliligaw yung mga kapatid ko, kundi yung babae po yung pumupunta sa bahay nanliligaw. Kaya, so natatawa lang ako dahil puso pa ba yan ngayon? Ako kasi conservative ako eh. Conservative na ang tawag doon? May pagka-conservative ako, pero social. Para mukhang go lang ako ng go kung titingnan mo, pero sa puso ko, napaka-conservative ko. So, ito po yung nakaraan kong karanasan. Testimonya na hindi ngayon, kundi yung noon. Thank you for watching.